So guys, ito na po yung no, ting lure na ginawa. So natuyo na yung puti. And then yung crack niya dito sa gitna guys, nilagyan ko lang siya ng Bulkasil. And then since na hindi ko kasi guys ma-identify yung floating yung buoyancy ng ano niya, dapat kasi itong sinker ay yung ano niya dito, hook, kailangan nakadapa siya. So ginawa ko na lang guys, nilagyan ko na siya ng sinker dito sa gitna, pinalaman ko dun sa Bulkasil. So gagawin natin, ititesting natin itong buoyancy niya ngayon. So dapat kasi nakadapa yan siyang ganyan para yung mga hooks niya dito natin ilalagay sa ilalim. So ayan na po guys yung mga ipipintura natin sa kanya. But initially, tirahin natin muna ito ng sanding paper para kikinis. At the same time, kukutingan natin siya ng puti ulit. So i-check muna natin yung buoyancy guys. So bye bye lang. So yan guys, ito yung ating barrel. So puno ito ng tubig. So iti-testing natin guys yung lutang niya. So ito na siya. Iyon kita nyo guys, di ba? Ang galing. So talagang inaasahan natin na ganyan talaga dapat yung lutang niya. So tumutugma yung ating nilagay na sinker. So itong isa, ganun din yung isa. Nandito sa ilalim yung kanyang hook. So yan din yung ating natitesting. So guys, ito na tayo, testing na natin guys. So meron tayo ditong barrel na puno ng tubig. Dito natin i-testing yung buoyancy ng mga lure natin ginawa. So itatapon natin dito guys para malaman natin kung tama ba yung position ng kanyang mga lagayan ng hooks, itong mga ito. So dapat kasi nakadapa yan siya So ito na guys, testing natin. Yun, nakakita nyo na guys, okay lang So tama lang. Dapat kasi ganyan talaga yung position niya para paghatak natin, so nasa ilalim yung lagayan natin ng hook. So yan effective yung nilagay natin guys na sinker. So yan yung sinker, pinalaman lang natin guys do it yourself nga ito So tama lang talaga guys. So ganyan yan, pagtapon natin sa tubig. So yan, nasa baba yung hook nya. So yan, asahan natin guys, maganda yung performance nito. So yan na testing na natin yung buoyancy. So alright, sakto lang. A few moments later. So ito na siya guys since na okay na nga yung floating o yung buoyancy niya, yung positioning niya kapag nahagis natin, gagawin natin guys, lilihain na natin to para kikinis. So ito na, gagawin na natin.
one pair of pants later. So guys, ito na yung ating do-it-yourself popper. So, ang ganda ng tingkad ng kulay, guys, oh. So, guys, gagawa na natin ngayon ng pattern yan para makita natin kung ano ang magiging resulta. So, ayan, tingnan natin kung paano natin ito magawa ng customization. Alright. Guys, gumagamit tayo ng nail polish. So, meron tayong tatlo. May gold, tsaka may colorless, at itong isa blue. So, ito gagamitin natin guys sa mata. Yun guys, oh, medyo nagmumukhang isda na. Parang maya-maya, pero blue lang yung kulay. Wala tayong ibang available na kulay guys eh. Ganda sana yun kung black o kaya ba dark brown. Anyway, yun ang ating raw materials, no guys, yung ating mga Q-Tex nail polisher. So, hindi pa natin nagamit yung ating buds kasi tingin ko okay lang naman kapag yung nail polisher eh. So, yun, pipinish pa natin yan konti. Then, okay na yun to guys. Lagyan na lang natin ng kinang yung mata niya mamaya. Alright.
guys, medyo kinalawang na. Lagyan na lang na ito ng oil mamaya. Nagamit ko na kasi ito eh. Tumama na ito ng magandang huli. Yun oh. Alright. Ayos. Talaga naman matindi. Kahit baby shark guys, kaya-kaya. Talagang excited akong masubukan ito, no? Itong isa. Mabisa ako nito nito. Kasi minsan mga lumi kasi nito kaya kailangan to guys. Yun oh. Ayos. Alright. So, yan na yung ating setup guys. So, yun guys, ito na po yung kinalabasan. So, ang part 3 natin ito, testing na, kung tatama ba o hindi. Pero sa tingin ko, mukhang tatama kasi maganda yung mga itsura. Talagang, lalo na ito, para talagang totoong isda. So, hindi siya imposible guys. Pwede naman palang tayo lang ang gumawa. So, titingnan na lang natin kung paano natin to i-testing. Salamat sa pagsubaybay guys, no? Huwag kalimutan mag-subscribe. Marami pa tayong mga pagkabalahan na gagawin sa susunod nating mga vlogs. So, ito yung ating SHT Vlogs page. Subscribe guys, subscribe. So, yun guys, ayan siya. 74 grams. Alright, itong isa, try natin. 73, 72 grams. Uy, hapit magkapare-pareho lang sila. Ayos, ayos. So, isang 74, isang 72. Kayang-kaya yan. Kayang-kayang itapon yan, guys. Try natin tong isa. Ayan, meron ng hook yan eh. This one. 30 lang. So, halos kalahati. Lampas kalahati yung bigat. Kaya, tama lang guys. Pagka matibay naman yung rod mo, kayang itapon yan. So, dito tatapos guys yung ating do-it-yourself popper lure. Alright, thank you. That's all, folks.